na yun nga, may warrant na kami. Ang info nga is dalawa na kami ni President Duterte may warrant. So sabi ko, hindi na ko tutuloy para sa kasuhin ko yung, di ba sabi ko sa inyo noon na pag may warrant kami, I will seek judicial relief from the Supreme Court. So yun ang, doon ako nag-concentrate ngayon. Coordinate ko lahat ng mga lawyers namin. Okay. Gagawa kami ng petition. Hindi rin matanggap ni Senador De La Rosa na sumunod lang ang pamahalaan sa pagpapasuko kay Duterte sa ICC dahil sa commitment ng bansa sa Interpol. Aniya, kayang-kaya namang tanggihan ito ora mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit na may kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at sa naturang International Criminal Police Organization. Narinig niyo po yun mga pre. Ito si De La Rosa, hindi niya matanggap, no? Ang gusto po ni De La Rosa na pigilan po ng administrasyon yung warrant ng ICC laban sa kanila. Okay? Bakit naman gagawin ng Pangulo yun? Diba? Bakit gagawin ng Pangulo? Unang-una, kayo palagi yung umaatake sa administrasyon, naninira, diba? Tapos yung Pangulo pa, gusto niyo pigilan niya ito? Diba? Parang ang pangit naman yata. Bigyan ko kayong example. Si Bato de la Rosa, sisiraan ni Ballpoint Man ng sisiraan. Okay? Tapos biglang darating yung warrant ko. Okay? So, kailangan ba, may gana ba ako ng, kumbaga, ako pa dapat yung magtanim ng sama ng loob dahil pinayagan ni De La Rosa yung warrant ko? Wala kang karapatang sumama yung loob, De La Rosa. Diba? Walang karapatan kasi unang-una, yung grupo nyo, kayo, palaging inaatake yung gobyerno. Lalong-lalo na si PBBM. Wala kang pag-defend kay PBBM eh. Diba? Wala kang depensa kay Pangulong Bongbong Marcos. Patungkol sa bangag-bangag na yan, na fake naman. Halata naman. Diba? Hindi mo dinipensahan yung Pangulo. No comment ka. Sumasabay ka pa nga sa mga naninira. Tapos gusto mo, ini-expect mo na gusto mo pigilan pa ng Pangulo? Ang Pangulo nag-assist lang sa warrant. Tumulong lang. Ayaw pong diktahan ng Pangulo. Hindi naman kasi diktador yung ating Pangulo eh. Basta sabi nga ng Pangulo, kung darating yung warrant of arrest, tutulong yung gobyerno para mag-serve ng warrant. Kay Digong, kay Bato. Pero ito yung maganda. At least, hindi lang pala si Digong yung may warrant of arrest. Diba? Pati din po pala si Bato de la Rosa. Paano na yan, Bato? Mukhang goodbye na. May susunod na. Ang Bato nyo nagtatago na. Okay naman sa Netherlands, Bato eh. Maganda yung kulungan doon, di ba? Maganda yung kulungan doon, Bato. Hindi ka mahirapan kasi aircon pa nga yata doon eh, di ba? Oh, aircon pa doon. Paano na kaya yung pagtakbo ni Bato ng senador? Parang mauudlot yata. KO! Paano na yan? Parang tagilid ah. Yan kasi, diba, nagpasikat kasi kayo nung panahon nyo eh. Tinodo nyo, pumatay kayo nung pumatay. Naniningil na, okay? Sinisingil na kayo. Bato. Sinisingil na po kayo. Kaya kung ako sa inyo, dapat isuko nyo na lang yung sarili nyo. Kasi, diba, lilitisin pa yan eh. Kung feeling nyo wala talaga kayong kasalanan, isuko nyo yung sarili nyo. Diba? Magtatago. At eto pa mga pre, no? May ipapakita po ako sa inyo. Kung kanina po nakita niyo yung reaction ko kanina, may video akong binigyan ng reaction. Yung partner po ni Digong, okay? Meron siyang pinukpok, okay? Meron siyang pinukpok na SAF. Naalala niyo po yun, content ko po kanina, okay? Tapos, ang lakas po ng pagkapukpok
rinig na rinig po sa camera. Yung nag-video, ha? Rinig na rinig po. 'Di ba? Lakas. Akala nga natin pamaypay lang yung pinanghampas or di kaya kung ano. So, ang nangyari po, yung hinampas, okay? Magkakaso ngayon dito sa may pagka, 'di ba? May pagka-abno na partner ni Digong. Kakasuhan. Alam niyo kung bakit? Ito po yun eh. Nagkaroon po siya ng bukol. Bukol po. Okay? Babasahin natin. Common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelet kakasuhan ng direct assault matapos umanong pukpukin ang noo ng isang SAF personnel sa kasagsagan ng pag-aresto sa dating presidente. Kung titingnan niyo po dito mga pre, ayan ayan 'di ba? Bumukol po. So, ibig sabihin, may matigas na bagay yung pinangpukpok sa ulo niya. Tapos ngayon, sasabihin yung mabait ang pamilyang Duterte. Paano naging mabait yung pamilyang Duterte? Tingnan nyo yung ginawa sa SAF. Ano to? Ganito ba yung mabait? Nananakit ka? Pinupuri nila yung mga Duterte kasi matino daw. Matino daw, 'di ba? Ito ba yung gawa ng isang matino? Tanong ko lang. Gawa ba yan ng isang matino or ng isang bangag? Ako'y naniniwala ng totoong bangag pamilyang Duterte. Diba? Ang totoo pong bangag yung pamilyang Duterte. So kakasuhan po ito. I mean yung naghampas. Okay, yung bangag na partner ni Digong. Kakasuhan po. And then dapat po sana itong si Kitty Duterte makasuhan din po. Kasi kung natatandaan nyo, kinontent ko rin po yan, minuran niya po si Nicolas Torre. Diba? Minuran niya. So, dapat po talaga makasuhan yung mga pasaway. Diba? Yung mga pasaway dito sa ating bansa. Para maubos na yung lahi nila. Mabulok na lang sila sa kulungan. At eto pa ha, uulitin ko. Ang mga Duterte po ngayon ay nagpapaawa. May mga video lumalabas, nilalagyan ng mga sad background music para maawa yung mga Pilipino kay Digong kasi nga matanda na daw, bakit ikukulong pa? Naawa kayo sa mamamatay tao, tapos yung mga namatay, hindi kayo naawa? Matanda na daw si Digong. Alam nyo, pag ikaw nagkasala sa ating bansa, sa batas, nilabag mo yung batas, mamatanda ka man o anong edad mo, kailangan mo talagang panagutan yan. Diba? Panagutan mo yan. Ano ngayon kung 79 na ba si Digong o 80? O lang 69. 80 na yata si Digong, di ba? Ginawa mo yan, panagutan mo yan. Huwag kang kakapit sa katandaan mo. So yun po, no? Good luck kay Hanelet. Makakasuhan ka na. Eto na. Eto na mga pre, no? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, ayan meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Siyempre, no? TikTok po, meron din po tayo, Ballpoint Man 2.0. Siyempre, may Facebook page po tayong isa na Timberador. Ayan sana po yun yung suportahan. Okay, at sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Okay? Ngayon mga pre, si Bato de la Rosa ay may warrant po pala kaya nagtatago. Okay? May warrant of arrest po pala si Bato de la Rosa galing sa ICC.
Kaya kung napansin nyo, hindi po siya sumama ng Hong Kong. Kasi kung sumama po si Bato sa Hong Kong, malamang pag uwi nila dito sa Pinas, kasama po si Bato sana ngayon sa dinala doon sa Netherlands. Diba? So, panoorin po natin yung video. Matapos ang ilang araw na pananahimik, nagparamdam na kahapon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam ng media sa kanya, sinabi nito na hindi siya nagtatago at nasa Pilipinas. Hindi nagtatago? Hindi ka ba talaga nagtatago, Bato? Dapat aminin mo na lang na nagtatago ka, natakot ka. Umamin ka na. Lulukuhin pa tayo eh. Wala namang mawawala sa pagkalalaki mo kung aamin ka eh, di ba? Amin lang. Pilipinas pa rin siya. Paliwanag ng senador, naging abala siya sa pangangampanya sa malayong lugar. Sus. Abala sa pangangampanya o abala sa pagtatago? Abala ka ba sa pagtatago ba to? O sa pangangampanya? Wala na ba to? Tapos na yung mga oras nyo? Wala na. Kung noon, piling sikat kayo, piling nyo kayo yung hari, kahit pumatay kayo, okay lang, noon yun. Ngayon ba to? Magtago ka hanggat gusto mo. Kaya mga DDS, wala na. Iyak. Sinadya rin umano niyang patayin ang kanyang cellphone para makatutok sa pag-aasikaso ng kanilang petisyon sa Korte Suprema. Pinatay mo yung cellphone mo dahil ayaw mong makatanggap ng balita laban sa inyo. Masamang balita, okay? Ayaw niyong makarinig nun. Nasasaktan kayo at kinakabahan kayo. Kaya pinatay mo yung cellphone mo. At yun yung dahilan. Sa tingin ko yun yung dahilan eh. Kaugnay ito ng isa sa mga hiling nila na Temporary Restraining Order o TRO sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya at sa dating Pangulo. Kasama dapat si Senador de la Rosa sa grupo ni Duterte na nagtungo ng Hong Kong para sa isang pagtitipon ng PDP laban. Kasama dapat si Bato, pero hindi sumama. Diba? Kasi kung nakasama ito, malamang sa malamang, dinampot na rin to. Diba? Ay, hindi. Madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Ang info nga is dalawa na kami ni President Duterte may warrant. So sabi ko, hindi na ko tutuloy para sakasuhin ko yung, di ba sabi ko sa inyo noon na pag may warrant kami... Hindi ka natutuloy kasi baka pumalpa kayo sa Hong Kong at hindi kayo tanggapin sa China na no choice kayo kundi bumalik ng bansa, Pilipinas. Di ka na tumuloy kasi baka pag sumama ka doon at nakauwi kayo ng Pinas, matik yun. Kasama ka sa uulihin. Okay? Kung nga kami pinagluluko dito. I will seek judicial relief from the Supreme Court. So yun ang, doon ako nag-concentrate ngayon. Coordinate ko lahat ng mga lawyers namin. Okay. Gagawa kami ng petition. Hindi rin matanggap ni Senador de la Rosa. Ito. Hindi matanggap ni Bato de la Rosa ang... Ko lahat ng mga lawyers namin. Okay. Gagawa kami ng petition. Hindi rin matanggap ni Senador de la Rosa na sumunod lang ang pamahalaan sa pagpapasuko kay Duterte sa ICC dahil sa commitment ng bansa sa Interpol. Parang masama pa yung loob ni de la Rosa no? Ang dapat ngang may karapatang sumama yung loob, yung presidente ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo bakit? Siya po yung sinisiraan araw-araw eh. Wala ka pong marinig sa bunganga ni de la Rosa na pinagtanggol niya yung ating mahal na Pangulo. Wala po. Siyempre, trabaho ng Pangulo na i-assess yung ICC. 'Di ba? Trabaho. Kasi nandito sila sa bansa natin eh. May dala-dalang warrant of arrest. Hindi mo naman pwedeng bastusin yan. Tutulungan mo. Tutulungan mong maserve yung warrant. 'Di ba? Tapos ngayon, parang masama pa yung loob mo sa presidente ng Pilipinas. Grabe namang Bato ito. Ang sama ng utak.
Aniya, kayang-kaya namang tanggihan ito ora mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit na may kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at sa naturang International Criminal Police Organization. Oo, kayang-kaya naman talagang tanggihan. Okay? Pero ikaw ba? Ikaw ba tatanggihan mo? Warrant of arrest yan eh. Sinong sisilbihan ng warrant? Yung palaging naninira kay PBBM. Diba? Ikaw na ngayon sinisiraan, tutulungan mo pa yung yung tao na para mapigilan. Mapigilan yung warrant. Naniniwala ako, nagagawin naman niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pwedeng pigilan niya ng Pangulo kung hindi kayo nanira araw-araw sa Pangulo. Tinira niyo ng tinira eh. Kung ano-anong ka-fake newsan yung mga lumalabas sa bunganga niyo eh. Sa mga vlogger ng mga DDS, di ba? Daming fake news, may pagbabanta pa. Di ba? Kung hindi nyo lang siniraan yung Pangulo, walang problema eh. Naniniwala akong tutulungan kayo niyan na mapigilan yung warrant of arrest na yan galing sa ICC. Di ba? Pero anong ginawa nyo? Kayo na ngayon nanira, kayo pa yung may tampo? Tampururot? K.O. Ariusip naman. Bibig pa sa aking memory. He told me, nung nag-usap kami sa Malacanang, na never siyang mag-cooperate sa So, walang isang salita. ICC. Talagang sinabi niya sa akin. Sinabi naman talaga yan ng Pangulo. Okay? Ako'y naniniwala na sinabi yan ng Pangulo sa'yo. Kaya nga lang, itinuloy nyo pa rin yung paninira sa Pangulo. Tandaan mo, tao lang yan. Napupuno din. Punong-puno na sa inyo. Diba? Tinuluyan kayo. K.O. Deserve nyo yun. At least, kahit pa paano, nakakuha ng, hindi pa man buo, no? Pero at least, nakakuha ng hustisya yung mga nanay na namatayan ng anak, ng asawa. Nakamit nila yung hustisya kahit hindi pa ito perpekto. Ha? At least kahit papaano, di ba? Nakamit yung hustisya. Bakit po hindi perpekto? Lilitisin pa po yan si Digong eh. Di ba? Si Bato, ganun din. At least, yung sama ng loob noong mga magulang na yon, yung sakit ng kanilang dito sa dibdib, at least nabawasan po. Dahil yung leader ng mamamatay tao, leader or nangunguna sa pagpatay, ay hawak ngayon ng ICC o nakakulong. Diba? Hindi ako mag-cooperate sa ICC. Sabi niya sa akin noon, huwag ka mag-alala. Hindi ko mag-cooperate sa ICC. Naniwala ka naman. K.O. Huwag ka kasing maniniwala. Diba? Kung ako, halimbawa, ikaw, ako si Bato, sasabihin sa akin ng Pangulo, huwag ka mag-alala. Hindi ako makikipag-cooperate sa ICC, sabi ng Pangulo. Siyempre, dapat isipin mo ba to? Hindi ako maniwala dyan kasi ako naninira sa'yo tapos tutulungan mo ako. Mga ganun ba, di ba? Hindi ako maniwala dyan. Ako palagi yung naninira sa'yo tapos pipigilan mo? Ha? Dahil after ninyo, Busnex, magkakami na naman. Yan ang sabi niya sa akin. So, anong pagkakaramdam niyo, sir, ngayon? Feeling betrayed. Feeling betrayed. Di ba kayo yung nag-traitor sa Pangulo? Feeling betrayed ka pa dyan? Kayo ngayon tumira patalikod sa Pangulo eh. Binakbakan nyo ng binakbakan, di ba? Deserve mo yan ba to? Tandaan mo ba to? Wala kaming pakialam sa nararamdaman mo. Pagbayaran nyo yung mga pagpatay na ginawa nyo noon. Huwag kang magtatago ba to? Huwag kang magtatago. Pagbayaran nyo yan. At kung nasasaktan ka, dahil nangako yung Pangulo sa'yo, wala kaming paki dyan. Ang paki lang namin, mahuli ka sana. Ha? Dapat,
agahan sana, ulihin to. Ha? Salot ka sa ating bansa. Salot ka ba to? Hindi ka nakakatulong. Diba? Yun yung ano dyan, yung katotohanan dyan. Sir, last na... Betrayal to the max. Sa ngayon, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na patuloy siyang lalabas para mangampanya at mamumuhay ng normal. Lalo na ba to pag natalo ka sa eleksyon? Mukhang tagilid ka eh. Tagilid ka ba to? Pag natalo ka ngayon sa eleksyon, saan kaya ito pupulutin? Masarap naman yung kulungan eh, dun sa ICC eh. Maganda daw yung kulungan ba to? Pwede ka doon, mag-relax ka lang doon. Ngunit isusumiti niya ang sarili kung isisilbi na rin anya ang warrant of arrest mula sa ICC laban sa kanya. Tinitingnan rin ito na hingi ng tulong ni Senate President Francis Chis Escudero para wag muna siyang isurrender habang hinihintay ang desisyon sa petisyon ng Supreme Court. Pag tinulungan ka ni Escudero, lalong babagsak yung pangalan niya ni Chis. Sa 2028 election, walang boboto dyan. Sinong boboto? O mga DDS lang. Yung ibang DDS, alanganin pa nga sa kanya eh. Kasi namamangka yan eh, sa dalawang ilog eh. Magulo din yan si Chis. Di ba? Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Yun lang yung ating video ngayon mga pre, no? At yun. At least si Bato ay meron na palang warrant of arrest. Okay? Dahil po ngayon ay nagkaroon na ng warrant of arrest si Bato de la Rosa. Sa tingin nyo, sino ang susunod? Okay? Nahulaan ng taong bayan na si Bato ang kasunod. Tama, meron nga siyang warrant of arrest. Ngayon, kung kayo yung papipiliin, sino yung susunod? Si Sara Duterte? Si Baste? Diba? Sino sa kanila? Sino yung mauuna? Feeling ko lang si Sara. Si Sara Duterte, yung kasunod. Paubos na sila. Paubos na sila. Ayan yung napala. Diba? Ang yayabang kasi ng pamilyang ito. Tingnan mo nga yung ginawa dito, yung partner ni Digong. Si Hanelet. Tingnan yung ginawa. Ayan pinukpok yung SAF. Yung isa sa SAF, pinukpok. Nagkaroon po ng bukol. Diba? Sabi nyo, mapagmahal yung mga Duterte sa mga Pilipino. Sa mga kasundaluhan, sa kapulisan. Pero anong ginawa nito? Anong ginawa dito? Pinukpok. Nagkabukol. So, yung partner ni Digong ngayon, na si Hanelet, sasampahan ng kaso. Okay, ano bang kaso isasampa? Direct assault daw. Ayan nandiyan naman eh. So fake news yung mga Duterte, yung mga DDS. Fake news po kasi sabi nila, hindi mapagmahal yung mga Duterte talaga. Oo, mahal kami niyan. Hindi kami iiwan yan. O tingnan mo yung ginawa. Diba, parang mga lang, mga tatanga-tanga no? Mahal. Ang sabihin nyo, diba, mamamatay tao. Hindi kayong mahal ng mga Duterte. Diba? Kawawa naman po yung tao na to. Diba? Nagtatrabaho lang naman at sumusunod lang sa utos. Okay? Hindi man, yung utos hindi naman masama eh. Nasa tama lang naman. Kaya nga, sumusunod sila. Pero, tingnan mo yung ginawa sa kanya. Kaya ito si Hanelet, dapat tunin din to ng ICC. Malabo naman yun. Pero at least, no, nakasuhan. At sana si Kitty ay makasuhan din. Okay? So, yun lang yung video natin mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, meron po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. So, yan, may Timberador din po tayo.
So, yun lang mga pre. Ayan ha. Kita-kits po tayo sa susunod na video.